Para lang yan, masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Ayon Ah. kay Vice President Sara Duterte, bagamat kilala niyang mabuting tao ang bagong House Speaker na si Isabela Representative Faustino Bogie III, hindi raw maiaalis na matalik na magkaibigan sina D at si dating Speaker Martin Romualdez. Matapos ang kanyang dinaluhang aktibidad sa Davao City ngayong araw, isa-isang sinagot ni VP Sara sa isang press conference ang mga isyu ng bansa. Aniya ang pagpapalit liderato ng Kamara ay pakulo lamang at parte pa rin ng pamumulitika para sa 2028 presidential elections. Narito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Teka muna. Bago ka magsimula, BP Sara, bakit nasa Davao ka? Ha? Ha? Sa 21 kasi may malaking rally. Okay? Napakadami buong Pilipinas. May malaking rally kaya lang itong mga dilaw ina-hijack. Ayaw nilang matanggal si Bongbong Marcos. Ngayon, si BP Sara naman nasa Davao. Diyan ka na lang, Diyan ka BP Sara para kung magkaroon man ng palitan. Nako. Diyan ka na ba? Diyan ka magti-take ng oath? Diyan ka manunumpa? Oy, ang sarap noon. Kita-kita po tayo, soon sa Davao. Pag ikaw ay naluklok ng presidente, walang biro, soon po, kita-kita po tayo. Mga taga Davao, Banateros, pupunta dyan. Okay? Kita-kita po. Yan. Ito sinasabi natin eh. Ito si Bongbong Marcos, wala talaga sa plano nitong linisin ang Pilipinas. Wala sa plano nito linisin ang flood control baho. Yung flood control projects na nakawan. Hindi, kasi kung lilinisin mo yan, pinatanggal mo na, pinag-resign mo na si Tambi. Dapat pinalitan mo na ng independent. Bakit? Kung talagang malinis ang budhi mo gusto mo magkalinisan, bakit hindi mo ilagay dyan si Kiko? Diba? Ba't di mo ilagay dyan si Pulong? Yung alam mo, na pag tiningnan ng taong bayan, sa tingin nila, magiging patas. Ito ay muling ito yung parang ginawa mo, Bongbong Marcos. Hinahamon ka ng drug test. Bigla kang naglabas ng resulta na ikaw ay meron ng drug test sa St. Luke's. Hindi Kaya mo ginagawang magkaroon ng palitan dyan para malinis. Malinis ang pangalan mo at ni Tambi. Hindi para for optics. Bongbong Marcos, you are nothing but an optics. Puro ka optics, optics, optics. Masabi lang, mema lang. Diba? Yung drug test, mema mo lang yan yung sa St. Luke's Parehas na parehas ito. Kaya tayo mga Pilipino, huwag tayong aasa. Huwag tayong papabilog until merong makulong si Saldi, si Tambi o si Bambi. si BBM. Wala lahat yan. Nakikita nyo hindi nila inaayos. Ang inaayos lang nila yung imahe nila. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Diba sila din Ulitin ko, nagpapaalala tayo. Sa simula pala, sinasabi na natin, wag mo nang hayaan yan si Tambi. May katarantaduhang ginagawa. Inantay mo na sumingaw yung baho na ginagawa na hinayaan mo rin ng 3 at 4 na taon. Kinunsinti mo. Tapos ngayon bida-bida ka. Yung kay Puno, bagamat sabi ko sa vlog ko, bigyan natin ng chance. Pero malakas po ang aking paniwala. Kampi-kampi lang yan. Tingnan mo. Walang madidiin dyan. Hindi madidiin si Tambi, hindi madidiin si Bambi. Si BBM. Yan na, para may rhyming. Bambi, Tambi, Zaldi. Mga magnanakaw.
Ruth, kinwestiyon din ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na tila hinahayaan lang daw ang mga kongresista na makatakas ang pananagutan sa isyu na kinaharap ng Kongreso. Narito ang pahayag ni VP Sara. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. Ruth, sinabi rin ni VP Sara na frustrated ngayon ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala umano siyang magawa sa ngayon sa nangyayari sa bansa ngayong nakakulong siya sa ICC. Nakatakda namang bumiyahe mamayang gabi si VP Sara papuntang Japan para sa 2 araw na aktibidad doon ng mga Filipino community. Ruth. Huwag ka nang bumiyahe doon, VP Sara. Mayroong magaganap sa 21, diyan ka na manumpa. Oo. Antayin mo kami diyan, ha? Papunta na Banateros. Diyan tayo. Oo, kasi alam mo, itong mga ito talagang ako sa tingin ko dapat din gumawa ng sariling hakbang ang kampo ni VP Sara kasi hinahaluan ng mga Aquino. Hina-hijack nila. Kanina, nabalita na may naglalagay doon ng placard na pababain si Bongbong. Ayaw nila. Isipin mo, ang Aquino, ayaw pabain ang Bongbong. Sabagay, yung asawa ni Bongbong na si Lisa, kamag-anak tong Aquino. Di ba? Naku, talagang hindi lang kumakain ng pati tae kinakain. Next topic, tingnan po natin ito, mga militar. Pag-usapan natin. Ito, pakinggan natin. Naku, matindi. Ang mga militar, sasali na. Maraming organization sa military. Mayroong Association of Generals and Flag Officers, mga star rank officers. Mayroon ding luwakan graduates, mga PMA graduates. Mayroon ding forum ng Mga PMA graduates, mga militar. PMA Alumni Association. Mayroon ding Star Forum. Napakarami sa military. Active na active and in all those forums. Active active, hindi lang mga retired o hindi aktibo sa kanilang sa current events. In all those social groups, social media groups. Maraming graduates ng PMA dyan. Simply because hindi naman sa sinasabi namin kami lang, but we know that to serve the land properly, we must have integrity, honesty, and the sense of public service. Kulang na lang na sabihin namin na patriot kami, na katulad din ng iba. Kaya kung nakikita namin ang malawakang korupsyon, talagang nagagalit kami. Nakatulad din ng ibang Pilipino. At ngayon sa nangyayaring ito, ito exclusive interview po ito ng SMNI. At yun nga po ang nabalitaan natin. So may mga kinakamusta ako, mga kaibigan natin. No, hindi ko na lang babanggitin ang kanilang mga pangalan dahil malalagay naman sila sa alanganin. Nakaabang-abang lang, no? Siyempre, kailangan nilang proteksyonan ang konstitusyon. And pag talagang medyo nadidihado ang ating konstitusyon at naaabuso, higit sa lahat, naaabuso ang kapangyarihan, kailangan nilang gumawa ng hakbang. Hindi po natin sinasabi na sila ay manggugulo. Hindi po. Yung legal na hakbang na talaga namang nakapaloob sa kanilang responsibilidad. Naka-ready po. Sabi nga lang sa akin bagamat kami, yung iba sa amin tahimik, nakamasid lang. And kung may kinakailangang palitan, dapat maganap. Sa tamang takdang panahon, gagalaw sila. So, basta tayo, lahat ng gagawin natin sa legal na paraan. Hindi po tayo
nagtatawag ng gulo. Sabi nga ni Bongbong Marcos, siya mismo gusto niyang sumali sa rally. Eh paano? Kakampi niya yung mga komunista, kakampi niya na mga Aquino, kakampi niya na... Kalain mo yung Marcos Aquino magkakampi. Nako. I think many of us will be leading their organizations to go up in protest. Yan. Many of us. So siguro yung many, majority. Majority will go up in protest. So sasali. Kaya nga sabi ko, kahit na may mga komunista dyan sa paligid, alam natin may nakaabang dyan ng mga militar. Hindi mo lang mahahalata pero nandyan sila sa paligid. And alam nyo po, ang militar, one click yan. Pag yung nasa ibabaw na kanilang nirerespeto ay nagsalita, saglit lang po yan, mabilisan yan. Against the corruption that we have seen. Ako naniniwala Indeed, ako, gagalaw to mga to. Obvious naman yung corruption. Again, uulitin ko, ang binoto po ng mga militar at mga pulis, Oo, nasa record yan. Duterte po. Oo, yung mga senador ng Duterte Black. Kikita nila Kaya lang, syempre, meron silang responsibilidad sa Pangulo, 'di ba? So, binabalanse niya. Pero pag talagang gahaman na itong mga ito, mga demonyo nan talaga, at makikita nilang hindi kayang kontrolin ni Bongbong yung nangyayari. Kaya ito si Bongbong, dapat ipakita niya na talagang aayusin niya yung hanay. Mahihinto ang nakawan, merong sense of accountability, may mananagot, hindi lang mahihinto, may mananagot doon sa nakawan. Hindi po yung mga kontraktor, wala kaming pakialam sa kontraktor. Magnanakaw man sila, parusahan sila, pero hindi yan ang issue. Ang gusto naming maparusahan, yung mga politiko, mga congressman, na kung saan ay sila ay gumawa ng kalokohan. Pag hindi talaga yan, inayos ni Bongbong Marcos, tandaan nyo to, sasabihin ko. Ang pulis at militar papasok.